Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong Kuya Pilo, si Coach Pilo Laharca, and I'm very happy to be with you again tonight. Salamat sa mga kaagapay natin na patuloy na sumusubaybay. I'm so happy at malapit-lapit na ang ating Pasko. Darating na. Thank you very much for being our guests all this time dito sa Heartline. Kayo ang tunay na mga tagapakinig. Kayo talaga ang importanteng parte na aming dinudulot ang ministry na ito. No? Ilang araw na lang dahil ngayon ay December 12 at ilang araw na lang malapit na darating na ang Panginoon sa ating Pasko. Yeah, just a few more times. Hindi, ano pala ngayon, December 19, I'm sorry. Ayan, medyo We thank you dahil kasi ito yung talagang 5 days to go or 6 days to go. Merry Christmas sa inyong lahat na naandyan. So, thank you. How happy I am to be with you, mga kapatid. Magandang araw. Tayo po ay under the support of the Far East Broadcasting Company, Philippines. Tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng payo at paggabay sa lahat ng mga nakikinig through the Word of God at mula sa inspirasyon na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga guest counselors dito. Magandang gabi! Good evening sa inyo! At syempre, kasama ko ngayon ay isang very special friend of mine dahil alam ko narinig niyo na siya for a while already, pero tuwan-tuwa ako tuwing kasama ko siya dahil kasi siya yung natatanging kaibigan ko na alam kong very fond of children and families and students. Talagang ang ganda ng kanyang record. Siya ay nagka-counseling sa mga rescued girls ng Consider the Lily Foundation, yung mga babae, mga bata na ini-rescue. Kaya maganda ang kanyang background when it comes to counseling trauma. Tsaka yung mga women who have been abused. Taga-counselor din siya ng Faith Academy of Manila para sa mga missionary kids at nagpa-family counseling din siya sa pamilya, mga mag-anak, pati sa mga teachers. At ang gusto ko doon is kasama siya sa Project Eden, isang shelter para sa mga ganun din, rescued children, mga abused children na bata. At counselor siya sa staff members noon, pati sa mga abused girls nung lugar na yun. She is a very special friend kasama ko noon sa Alliance Graduate School and marami pang mga kwento ito. Pagka nagkaroon kayo ng chance na makausap niyo siya, naku, pakwentuhin niyo. Anyway, ayan, walang iba kundi ang aking friend si Ate Owen Domingo. Hello, Ate Owen! Magandang Hello, araw. Yeah, magandang gabi. Kamusta ka? Yeah, mabuti naman. Busy as always. Yan. Saan ako ililid ni Lord? Exactly. Talaga. Nako, ano bang balita sa iyo? At mukhang bumabata ka na naman, ha? Nagmimistisa na dahil dun sa grade. Patras? Hindi, hindi pa atras. Tingnan mo, you look very young sa iyong very parang mistisa yung pagka-gray na buhok. Yeah. Well, happy to know na tuloy-tuloy din ang inyong pag-aaral and all the best talaga, Dean. Ay, by the way, baka meron kayong mga gustong batiin, mga loved ones. People, you can go ahead. Well, ang nagpupuno ng puso ko yung mga colleagues ko. Yan. Pare-pareho ng puso namin to help the broken-hearted,
Nagsisimula yan sa mga professors ko sa Alliance Graduate School. Kilala mo rin sila dahil doon din naman tayo nanggaling. At Oh, nakita natin yung hard work nila, kung paano nila tayo tinuruan, right? yes. At hanggang ngayon, hangang-hanga pa rin ako sa school na yan. I may even recommend others to pursue a career in counseling. Diyan kayo mag-enroll, sigurado ako. Yan. Oo, ay, very Marami proud kayo ako sa ating school, matututunan. sa Alliance Graduate School. Hello, Yes. kamusta po? Yes. Yan. At Mga syempre, professor batiin na namin natin dyan. sila. Sila, Ah, si Ate sa Tess Ma'am Kayare. Ging. Yeah, si Ma'am Ayan, yung King. oo, mga Ma'am Ging, Ma'am Ana, si Pastor June, Yan. saka may mga bago na rin mga bagong mga teachers and professors, instructors, and yung iba dyan imported pa. So, hindi ko na Yes. sila mababanggit. Yeah. And then after my beloved professors, yung mga colleagues ko nga, we formed a group. Yung nabanggit mo, si Miss Tess Gayares, Miss Yes. Sally Lagdignon, mga professors din naman sila doon. Mm-mm. Si Cheryl Falsis, Malu Tumuran, Yan. si Coti, di ba? Ate Nagsalita na rin sa inyo Conti. si Coti. Oo, Mm-mm. si Coti Del Rosario, Wilma D. Mga ano mo yan, mga favorite mo rin yan. Kasi Yes, alam mo na naman din, nagiging guest din natin sama-sama sila. tayo. At meron kaming isa, nasa Japan na. At tumutulong din siya sa mga kabataan doon. Mm-mm. Si Wing. Ayan. Wing Bokison. Oo, kilala mo rin yan. No? Oo, uh, So, Ate Wing, yung love story mo, mm. pakisulat sa libro. Hindi, ang gawin mo, interviewin mo para marinig natin. Oo nga eh. Ang ganda nung love story noon. Ako, kung nadinig Mm-mm. ko yun, ako. Ilang taon na nga siya nag-asawa, alam ko late na rin, ano. Pero, Late very pero talagang beautiful. alam mo yung magkakilala, nagchismis no. Magkakilala na sila noon pa sa mga ministry involvement Yeah. nila. Then they went separate ways. Well, hindi pa sila noon pero they were doing things together. And then after years, ayan, nag-re-meet sila and then kaya sabi sa'yo, yung love story nga nila, di ba? Oo. Gives hope to other people. Nakakatuwa. Walang Yeah. sayang sa mga pinagdaanan. Yeah. Nako, ang sarap-sarap mapakinggan yan. Sana Ate Wing mapakinggan ka namin. Yan. Well, meron pa ba si mga anak mo? Ayan, yung mga Yung mga anak ko, sila Phoebe, yeah. Isaac, Nathan, and Ariel. May mga kanya-kanya na silang buhay, pero at the same time, we see each other sa mga ganyan mga special occasions. Yes. Yung kilala mo, yung pinsan ko, si Pilar. Si You know Ruth. her as Ruth. Oo. Oh. Ruth Pinsan and ko yan. Pilar Balang. Yes. Hello. Yes. Oo. Gandang gabi sa iyo. Masipag din yan, no? Masipag din yan. So, Mm. tsaka yung mga kasamahan ko sa church, nagki-Christmas parties na rin kami, kaya medyo nadagdagan ang kabisihan. Mm. Kasi, syempre, paghahanda ng mga Christmas parties, may programs, but it happens once a year lang naman. Kaya, yung kunyari, people like me who hear difficult stories, every so often we meet with friends, nadidebrief kami, tawa-tawa lang, kain-kain. So, yan yung mga self-care. Pinapractice namin yan at tinuturo rin namin yan sa aming mga clients. Kasi ibang level ngayon ang mga stress ng mga tao. We need to take care of ourselves. Yes, oo. Well, thank you and praise God sa mga ministries po ninyo. Thank you very much for your availability tonight. Ay, nako, mga kaagapay. Gusto ko mabati din ang ating mga friends na nakikinig ngayon. Hello, Ate Juliet Adrada. Maraming salamat sa iyo. Ate Daisy Romero. Yeah. Mary Ann, FBA Alcancia. Si Christina Honek. Taga saan ka kaya, Christina? Mukhang mestiza or parang foreigner. Lorena Liberato. Oo nga, last name niya, no? Honek. Lorena Liberato, Abong-Abong, Joseph Aliwak, Cecilia Ignacio, Rosie Mayoga, Eileen Jaira, Jess Ray Ingosan, Fe Sevilla, Crystalline Roque Cruz, Teresa Villanueva, Ricky Balingit, Edchi Diamante, Rosalinda Boyco,
Hello, suki natin to eh. Jean Lau, Mm. Nepri Puli, Yuna Mahalo, Yojo Laibon, Zenny Gomez, Jelita Sarial, Helen Leviste, Shirley Eseke, Buyao Jane, Leonida Sacada Rubio, Mirna Infante Critica, Jane Magcanlas, Epifanio Salvador, si Glow MG. Nako, wow, I thank you for your presence right now. At syempre, talagang binabati ko rin yung mga foreigners natin na nakikinig sa atin. Diyan sa New York, si Kuya Monde and Ate Shanine kasama si Isabel Bernal. Hello. Diyan sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso kasama si Ephraim tsaka si Erica at ang kanilang anak na si Caleb Enoveso. Hello, mga kasama sa California, si Pastor Tito Falguera, Des Agkawili, Ate Claire Cartel, Ate Chi Bumanlag Santos, Kuya Arnie and Sara Bersenio. Diyan sa US at sa Guam, si Ate Vicky Dulcero Galino. Sa Japan naman, si Kuya Ferdy and Ging Katabay, kasama anak nilang si Ian and Earl, at kasama sa Malen and Karen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Thank you very much for being with us. Naku, marami pa ito. Mamaya idadagdag ko sila dahil talagang napaka-valuable po ng inyong presence sa amin. Anyway, Ate Owen, are you ready sa Yes. questions? Oo. Nakikinig ako na eh. Usually pag this time of year, medyo mabibigat ang mga damdamin ng ibang mga tao. Oo. Lalo na patungkol sa mga relationships nila sa pamilya. Yan. Ayun. Oo. At Medyo difficult ang holidays. Merong wisdom ang Panginoon para doon. Ang isa nga sa mga bagay na naiisip ko lagi is that kapag kunwari merong mga bagay na nangyayaring hindi maganda, ito ay nasa kamay pa rin ng Panginoon. Minsan, naipapahintulot niya ito dahil meron siyang mga planong hindi natin nakikita. Pero ang Diyos natin ay hindi kailanman nag-back out sa mga mahihirap na ganyan. He will still come up with something. Hindi lang natin masyadong alam yung kanyang pananaw. Pero he's doing what he could. He's doing something really special para sa mga taong may mga tanong na ito. Ready, Ate Owen? Okay, sure. Okay, here we go. Ito yung tanong ng ating listener una. Sabi niya, nafe-feel ko po ngayon na parang wala akong gana sa life. Walang gana mag-work. At gusto ko lang magstay sa bahay. Ayokong makarinig ng kahit anong ingay. Gusto ko lang mapag-isa. Naramdaman ko ito simula nang namatay ang father ko. 4 months ago. Siya na lang po kasi ang kasama ko sa buhay. Pero I don't know kung paano ko to malalagpasan. Please help me. 4 months pa lang ang nakalipas simula nung namatay yung kanyang tatay talaga. Ay, ang bigat nito. Merong nangyayari ito sa lahat. Ate Owen, what do you think can we help with? Ang pwede lang ako siguro mag-assume at this point, pero parang kung sinasabi niya na sila na lang ng kanyang papa ang nandito, and then yumaon pa, parang I'm imagining na, kumbaga na-discarril yung buhay niya, nawalan siya ng purpose. Di ba, no? Kasi yung buhay mo, ibinigay mo doon sa isang tao and then yung isang taong yun nawala. Talagang masakit yun, talagang nakaka-heartbreak yun. Yeah, it is. So siguro, oo, yung itong time na to, yung sinasabi niyang wala siyang gana sa life, tignan niya muna, siguro use this time in her life na mag-self-evaluate. Kasi kung naituon niya yung buhay niya doon sa kanyang ama, notwithstanding, wala naman siyang binanggit na ibang members ng family, doon na lang sa ama, na I'm assuming na yung purpose ng buhay niya para mag-alaga ng kanyang ama, and then ngayon, dahil wala na rin siyang purpose. Now is the time to get to know herself. Yung identity niya. Sino ba ako? Bakit ako nandito? Kasi kagaya sabi mo, may planong Panginoon eh, hindi lang natin alam. So whether malapit siya sa Panginoon o wala, malayo, tingnan lang niya, ano ba ang mga kakayanan ko? Kung halimbawa, marunong ako mag-alaga ng mahal sa buhay, sino naman ang pwede kong alagaan?
I Ayun. think ganun ang nangyari sa akin eh. Marami na akong members ng family ko na sumakabilang buhay. So Mm. parang, yes, I have my children. I have four adult children. So may mga sarili na rin silang pinagbibisihan, may pamilya na sila. So ano na ako, di empty nester, ganyan. So bago ako dumating dito sa empty nesting, tinanong ko rin si Lord, Lord, ano na yung saysay ng buhay ko? Ano ang pwede kong gawin? And then somehow, in a wonderful, loving way, sinabi niya sa akin na, ibigay mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Siyempre, tutuloy yun, Mm. pero ibuhos mo yung pagmamahal mo sa ibang tao na nangangailangan. That's why Mm. I am helping and serving yung mga na-rescue. Kasi karamihan sa kanila, naiwan ng magulang, napagsamantalahan ng mga kapamilya, o Oh. talagang nahiwalay. So, naghahanap-hanap din sila ng acceptance at saka ng ibang taong may tutulong. So, dito Mm. sa mga shelters na to, may mga, yes, may mga caregivers, may mga parang surrogate families na nag-aalaga sa kanila. So, itong ating listener, siguro gamitin mo tong time na to na kilalanin mo yung sarili mo. Kasi hindi sayang yung naibuhos mong pag-aalaga at pagmamahal sa Mm. papa mo eh. I-redirect mo lang. And then magugulat ka na lang habang umaandar yung araw sa buhay mo. Marirealize mo, kaya pala. So Oh. yung time na nandoon si Papa at ako yung nag-aaruga, parang ano na yung OJT. Di ba? Kasi Parang ngayon, magiging, yeah. Pero oo, di ba? mm. Ang ganda Siyempre, eh. oo, masarap na totoo 'yan na kapag ikaw ay mayroong kalungkutan, pagka nakita mo yung ibang tao ay tinulungan mo, naibsan yung problema nila, nagdudulot talaga ng saya. Somehow Mm-mm. nararamdaman ko din dito na yung ating listener ay nalulungkot dahil may nawala. Taong importante sa kanyang buhay, eh, nawala. Parang merong nabawasan sa kalidad ng kanyang pagiging, well, sa atin, parang nabawasan yung ating pagiging tao, nabawasan yung kahulugan. Paano yon? Paano ba kapag kunwari nawalan ka ng mahal mo? Hindi naman Mm-mm. naiba ang iyong kakayahan, hindi man naiba ang iyong motibo sa buhay, pero nawalan ng importante na tao sa buhay mo. Paano ba yun? It's grief, it's nagluluksa. Mm-mm. Kasi, Ang ay sorry, go ahead. yeah, go ahead, go ahead, go ahead. Sige po. Ang kuminsan kasi ang pananaw natin sa buhay, kunyari we are pouring out our love do sa loved one, Mm. yun ang purpose natin. Kaya pagka nawala yung taong yun, parang a big part of us Oo. Oo. nawala din. Oo. So, ganun tayo eh. Kasi nga we committed, we sacrificed, we gave of ourselves. Kaya tuloy pag nawala na yung taong yun, kasama na yung kaluluwa natin. Oo nga, Parang ganun ang oo nga, feeling. oo. Kaya may emptiness. Oo. Ngayon, kailangan mapuno yung emptiness na yon. Siyempre, yung pagmamahal ng Panginoon, nandiyan, pupunuan niya yon. And habang ginagawa yun ng Panginoon, ipapakita rin sa'yo ng Panginoon kung sino ka. Sasabihin niya, anak, sa mga taon na dumaan, nakita mo, di ba, ikaw marunong kang magbigay ng compassion, Yes. naging patient ka. So, Mm. ano mo na yon? Yun na yung, parang kumbaga, kung nung dati, ang compassion at patience na yun, nakatuon doon sa taong inaalagaan o minamahal. Ngayon, magiging mirror yon. Eto ako. Ako ay isang taong may puso, may pasensya, marunong magmahal. Ngayon, mava-validate mo na yung sarili mo. Kaya nabubuo ka ngayon yung identity mo. Mm. Napupuno yung emptiness. Hindi na, kumaga, kung akala mo sumama na dun sa yung maon mong mahal, nandito naman, hindi naman pala nawala. Mm. Kailangan lang ma-acknowledge mo na, pero eto naman din ako. Mm. Mm. Siguro maghahanap ako ng i-direct ko kung kanino ko i-boost yung attention ko. Yeah. Kasi kagaya ko, nung naging critically ill kasi yung both my brother, my father, my mother, and yung maon kong asawa. Lahat yan,
Oh, Yumaon na puro may sakit. Pero in the course of time, habang nag-aalaga, yes, na-develop yung patience, lalo mong namahal, and then nawala. So talagang may empty feeling. I have to validate myself. mm, Tinanong ko, Panginoon, meron parang bottomless pit dito. So oo, ano to? Hindi ko maintindihan. sakit, oo. Tapos oo, so nung ano ba yan? Rini-redefine ko yung sarili ko. Kailangan kasi yung identity ko mabuo ulit eh. Kasi ang nangyari noon, yung identity ko, ako yung asawa ni, ako yung Mm, anak mm. ni, Oo, ako yung, oo. di ba? Ako yung kapatid ni, ako yung nanay ng mga anak ko, ganun. So, hindi ko na alam kung sino ako. Kaya I had to learn who I am bago ko narating yung, kaya ko yan gawin. I will apply for a job na I can do this, I can do that. So, talagang you have to go through it kasabay ng pag-grieve mo. Nagkakaroon lang siguro ng delay kung doon ka lang sa grieving stage, pero hindi mo hinihil yung identity mo. Akala kasi ng mga tao, pagka nagluluksa ka, kada luksa mo 1 taon, 2 taon, 4 na taon, gagaling ka. Hindi gagaling yun kung hindi mo tinitignan naman hindi lang yung loss, kundi yung ikaw. Itatayo mo yung sarili mo eh. I Oh, remember one of a friend of mine who's also a psychologist. Sabi niya, you start new traditions. Kasi di ba hinayang na hinayang tayo, wala na kaming ganito. Paano na yan? Pasko na, wala si Papa, wala oo si nga Mama, eh. wala si kusino, Oo, sinong wala. oo. Totoo naman yan. Sige, iiyak mo. And then, at the same time naman din, babangon ka, susuot ka ng damit na favorite mo, sa shopping-shopping ka, you start new traditions, Oo. new memories. I think, May client ako na namamasyal na. mm, Dati kasi sa bahay lang siya eh. oo. I think, So, nagbago na. dapat maging healthy din yung pananaw natin sa kamatayan. Dahil lahat tayo ay darating doon. Walang sino man ang hindi mamamatay. Somehow, alam natin yon pero meron tayong hindi pagtanggap tungkol doon pagka dumating na siya. Pagka nangyari na, parang hindi natin matanggap na may kamatayan. Pero darating din naman yung punto na maintindihan nating karapatan at pagiging tao ang pagkakaroon ng death. Hindi tayo katulad ng mga bagay na andyan, pwedeng forever na andyan ang isang bato. Pero tao tayo, hindi tayo forever na andyan. Siguro nagkaroon ng halaga ang buhay natin dahil tayo ay mawawala. Nasabi ko nga sa isang client, wag mong alalahanin yung kamatayan lang ng isang tao. Alalahanin mo rin yung halaga ng tao nung buhay pa siya. Mas importante yun. Kasi yung buhay niya ang nag-inspire talaga sa'yo. Yung naging parte ka nun. Hindi yung kamatayan. Yung kamatayan, kanya-kanya yan. Hindi pwedeng ikaw yung, hindi mo pwedeng mamatay para sa iba. May kanya-kanya tayong kamatayan at parte ng ating pagkatao yun. And yeah, isa sa mga bagay na mahirap pang tanggapin, pero alam nating lilipas yung panahon, natanggap nating tao tayo lahat. Ayun. I guess nararamdaman mo rin yun, ano, ate? Mm, mm, mm. Yeah. Wow. Yeah, tsaka like kung kunyari patungkol nga sa mga kapamilya kong nawala. Mm-mm. Pagka nagkasama ko yung mga kapatid ko, we still talk about them. Tapos makikita ko na yung kapatid ko manang-mana kay mami. Yung isang kapatid ko manang-mana kay daddy. Ganun din sa mga anak ko. Kuminsan when we have dinner, I observe them. Yung tawa nito, kapareho ng tatay niya. Yung pag the way mag-isip itong isa, ganun-ganun din pagka nag-uusap kami ng daddy nila nung araw. Kasi Oo. maliliit pa sila nung nawala yung daddy nila eh. Oo. Pero ngayon, adults na sila, ando doon pa rin. Aside from the fact na kamukha nila, pati may mga it's Oo. actually fascinating pag nakikita. Oo, nare-remind mo yun, no? Yung significance andun pa rin. Mm. Sa kumbaga, hindi siya nawala Mm. kasi nandiyan. Mm. O mga kaagapay, ngayon darating Pasko. Alam kong may mga tao tayong mamimiss. May mga tao tayong hinahanap-hanap. Pero huwag kayong mag-alala dahil kasi parte ng buhay natin yung magkaroon ng limitasyon or may mortality tayo, no? Pero hindi ibig sabihin noon na hanggang doon na lang yun. Naalala pa rin natin sila dahil one day
Makikita-kita tayo uli. Yun yung isang misteryo ng memory, ano? Hindi lang basta nangyari na meron kang alaala sa isang tao. May message yun eh. Ibig sabihin, kaya mo naalala kasi isang araw, magkikita pa kayo uli. Alam nga naman, pagdating mo sa langit, sa kabila mo, nakalimutan mo na kung sino asawa mo o nakalimutan mo na Parang, sino. who you? Ayun, who you? Hindi tayo ganun. You will remember because you will meet them again. And I'm very certain of this. Most people na hindi naniniwala sa Diyos, hindi din naniniwala na magkikita sila. Pero you know that God is in, ang ganda ng disenyo ng Diyos na maalala natin ang mga bagay dahil mayroong pag-alala. Wow. Eto pa isang listener natin, related din. Ano? Sabi niya, ito naman tungkol sa conflict. In every conflict, takot na takot po ako sa confrontation. Or pag-usapan ng issue ng conflict. Paano po magkaroon ng sapat na self-esteem para harapin ang mga ganitong bagay? Conflict. Ay, yan. Paborito ko yan, conflict. Yan. Conflict at saka self-esteem. Oo nga, no? Hirap, no? Conflicting. May mga tao talagang nahihirapang kumompronta o hindi ma-handle ang pagko-conflict kasi hindi ka naman madali talaga, no? Sige nga, Ate Owen, may emosyon dun eh. Oo, I think malaking factor yung kulturang Pilipino or yung Yeah. Asian culture din as in a general way. Oo. Tayo yung mga ano ba ang kultura natin, hindi talaga tayo nagko-confront. O hindi tayo direkto, indirect tayo. Hindi tayo, oo, sometimes it's to our disadvantage. Kasi kinikimkim natin and then sasabog, which is not good. Pero yung sinasabi niya na yung ay, masasabihin ka. Yeah, naisip ko lang, sa kulturang Pilipino kasi, mahilig tayo at mas komportable tayo may tulay. Merong namamagitan. May tulay kung ano yung sasabihin. Kasi, ang harap-harapan sa atin, emotional tayo. At alam natin na pag humarap tayo sa isang tao, lalo kung matindi emosyon na kasama, hindi madaling makipag-usap. At minsan, kung meron din tayong kultura ng tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ibig sabihin, pagka nabuhos yung emosyon, baka mali ang maging salita. Aware tayo na apektado ang ating pakikipag-usap pagka meron tayong malakas na emosyon. Yun ang kadalasang katangian ng mga Pinoy. Pagka nakikipag-conflict na, hindi diretso. Minsan dinadaan sa Facebook. O kaya, hindi mo diretso yung sabihin sa Facebook o kaya sa YouTube. Ano ba yan? Madalas problema. Social media agad no? Oo, sa mga artista, ito problema. Pati sa mga politiko. Kita. Ayan. Mayroon din, di ba, yung kunyari mag-asawa, may alitan. Sasabihin ng, kunyari, ng nanay dun sa anak, sabihin mo dyan sa tatay mo. Di ba? Okay, sasabihin ng tatay, sabihin mo dyan sa nanay mo, ha? May ganito, ganyan. O yung kapatid mo, imbis na diretso. Ayaw nga kasi mag-confront. Pero kasi hindi naman, porket dumidiretso ka sa tao ay ibig sabihin ng confrontation. Diba? Kaya kuminsan, pag sa, yung pinagpapalaki sa atin, kaya kuminsan sa mga clients, tinatanong ko muna yung ibig nilang, yung pagkakaintindi nila. Ano ba ibig mo sabihin pag nagkukumpronta? Kasi baka naman hindi naman nagkukumpronta, nagtatanong lang. Diba? Yung iba kasi, pag ang lakas ng loob mo, nako-confront kasi parang hindi naman, nagtatanong lang ako kasi hindi ko nga maintindihan. May mga ganon. I think, hindi naman masama kung merong namagitan. Yun, basta neutral, basta hindi bias, hindi kumikiling kahit kanino. Okay naman. Minsan nakakatulong yun. Dahil kasi kailangan yung namamagitan may matinong pananaw din. Mahirap yung namamagitan gatong. Chismis pala. Di lalong sumama pa. Ganito sasabihin, uy, alam mo, gusto ko namang kabati. Gusto naman makipagbati sa iyo ni Kulasa, ganito, ganyan. Kaya lang may ugali talaga si Kulasa, bla 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 bla. Nagatong pa. Ay, no. Pero hindi na. Pero may advantage din naman pag-confronta. Like, kasi diretso. Mas madali, mas mabilis. Yun lang.
Kailangan mo i-control yung damdamin Oo. para At saka I think it's a skill that you need to learn and mm, practice. yeah. Kasi like yung sa mga ano ko maliliit pa sila tinuruan ko na kung paano hindi ko ginagamit yung word na confront. Ang Mm. sinasabi ko, sige kausapin mo. Pero bago ka pumunta do'n, isulat mo yung give me Yan. parang come up with 2 to 3 points. Huwag kang lalayo doon. Para Mm. magse-set ka ng meeting, meron lang akong gustong pag-usapan tayo, ganyan, ganyan. Then you stick with that 2 or 3 points para Mm. hindi lalayo. And then kung yung attention mo na yung sinusundan mo yung listahan mo, hindi ka emotional masyado. Pero that's going ahead of the thing. Kasi yung sabi niya, paano ba na-develop ang self-esteem? Yan. So malalim yan na Mm. usapan. And if I may suggest, siguro seek a counselor or a professional. Oo. Kasi iba-iba ang pinanggagalingan ng low self-esteem. Yeah. 'Di Baka ba? iba pang dahilan, ano? Oo, baka kunyari, hindi ko naman, ano, yung, yung linalahat. Pero kumisan kaya mababa ang self-esteem, merong history of bullying or emotional abuse. Mm. Kaya hindi makapagsalita dahil natatakot baka magalit sa kanya o may mga ganong effect. Yeah. Kaya mas maganda puntahan yon with the help of a professional. Yeah, that's right. And then yung professional din na yon ang magtuturo sa kanya how to eventually confront. Wag natin gamitin confront, makipag-usap. Mm. Kasi ako lumaki ako na bawal, 'di ba ewan ko sa generation ko, bawal sumagot. Yun naman yung training sa atin, 'di ba? Bawal sumagot. Kung anong Oo. sasabihin ng nanay, ng tatay, o ka lang, nakayuko ka pang gano'n. So nung nag-asawa na ako, hindi pa rin ako marunong, eh, kasi kinikimkim kong gano'n tapos sasabog ako. Hindi nakakatulong 'yun. Tinuruan ako ng asawa ko. Sabi niya, "Han, kasi kung makipag-usap ka kung saan-saan mo hinuhugot yung gusto mong sabihin." Sige, gumaganyan pa ako, "Ay, hindi Oo. ako ganito." Ang pakikipag-usap ng diretso sa tao na may emosyon, kailangan Mm, naoorganisa mo yung iyong pananaw, yung pero I mm. like what you said, ano, isulat kasi sa Mm, pagsulat nun na-o-organize mo yung iyong sasabihin, mm. labas dun sa damdamin. Kasi importante Oo. yun para walang mali siya, walang, hidden meaning, yung mga Mm, kasi, ako narekomenda ko nga rin minsan isulat mo tapos ibigay mo dun sa taong, gusto mong ano, gusto mong kausapin. Kasi minsan kung mm. nahirapan ka makipag-usap may dalang emosyon yun, may nakikita sa mukha mo, may dalang gesture na baka mabigyan ng maling interpretasyon. So, Mm, isulat mo na lang, pero kailangan organisado ka dun sa sulat mo, hindi ka nanlilibak, hindi ka gumagamit ng emosyon na mm, gano'n. Eh, madalas kasi ngayon ang technique, dinadaan sa Facebook, tapos hindi pa diretso sa kanya, yung idediretso pa sa ibang mm. tao, hindi na nga direct. Magpaparinig. Oo, parinig pa yung Oo, dating sa Facebook, di lalong nakasama dahil naku, hindi na makapa-react yung tao, walang kadependensa yung napahiya na. Oo, oo, 'di ba? At madalas 'yun. Imbis na sana kung isinulat mo, di isulat mo na diretso sa kanya. Pero mm, siyempre merong pagtangi. Tayong mga Pilipino, mm, mataas tayo sa pagrespeto. At ayaw natin na para bang sobrang kawalan ng konsiderasyon yung nararamdaman mm, natin pagka kinausap tayo o pagka sinulatan tayo. mm, Kailangan pa rin mm, yung ito yung maganda do sa kulturang Pilipino. Yung kapwa, yung pananaw na, uy, tao pa rin naman yung kausap mo kahit sabihin nating may atraso yan, likha pa rin ng Diyos yan, tao pa rin yan. mm, Hindi yan tao na para bang handa yung i-judge mo na, huhusgahan mo na, parusa na kaagad ang iyong nasa isip. Kailangan i-consider mm. pa rin tao. Ganti. Oo, gantihan ang Oo. mangyari, Mm, gagantihan mo. mm, Pero tao pa rin at likha pa rin ng Diyos mm, yung kausap mm, mo. Kaya may atraso mm, sa'yo o wala, tao mm, pa rin ang iyong pananaw sa kanya. mm. Yeah, I At guess kung minsan nakakatulong din yung para mabawasan yung emotions. Kung minsan may nasasabihan ako mga clients na kung may kakausapin ka, kunyari best friend, gano'n na lang, kunyari best friend, mm. papaano mo kakausapin?
parang kausapin mo, parang kung nasa opisina ka o sa trabaho, maganda yung pakikitungo mo. Pwede ba tayong mag-usap? May mga ganyan. May Yeah. set ng appointment. Yung pahinga, hindi yung pagod na, tapos ng 3 oras na OT, sasalubungin mo sa pinto. Hindi gano'n. So, may mga ano, minsan nagpa-practice pa kami ng client ko, "O, practice tayo ha, o ganito, ganyan-ganyan." And then yung Nagro-roleplay din sinabi kong kayo? isusulat, oo, nagro-roleplay kami. Tapos yung sabi kong isusulat, bullet points lang yon. Sabi kasi naalala ko sabi ko nga kanina, tinuruan ako ng asawa ko. Sabi niya, tignan mo si pastor pagka nagpi-preach, 'di ba 3 points? May point number 1, may sub-point. So gano'n din 'yon. Kasi kung wala kang guide na ganyan, kung ano talaga ang pumasok sa isip mo, hinihintay mo siya matapos magsalita, meron ka ng sagot. 'Di ba? Hanggang sa Oo. lumalayo yung usapan ninyo, pati yung history ng away ninyo, umaangat. Pero Mm. kung meron kang notes, point number 1, sub A, sub B, tapos point number 2, sub A, 1.1, point 1, may mga gano'n, and then hindi ka nalalayo. Pagka kunyari nakikita mo na lumilihis yung usapan ninyo, puwede mo sabihin, "Tsaka na natin pag-usapan 'yan, ito muna ang pag-usapan natin kasi ito yung right now, present na 'di ba? Kaya Hmm. kunyari budget ng pamilya o yung hindi niya ginawa yung role niya dun sa group work, 'di ba? It can happen anywhere, anytime, iba-ibang sitwasyon. You Oo. stick to what is the ano, pressing problem. Yan. Kasi maski mga bata, I teach them that, how to communicate. Kaya yung balik tayo dun sa self-esteem, malamang kaya bumagsak ang self-esteem niya kasi may nanduro sa kanya somewhere in the past. Mm. Kaya kailangan niyang i-recognize para makita niya na dinuro-duro ako ng teacher ko noon kaya pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Kaya ayoko na ngayon magsalita. So, 'di ba marami akong naririnig na ganyan, eh. So, babalikan namin, totoo ba yung sinabi ng teacher mo na tamad ka? Hindi, kasi po matataas naman ho ang grade ko, gano'n. So, hindi totoo yung sinabi ng teacher mo. Ang Oo. totoo yung grade do sa card mo na 93. Ang 93 ba mahina ang kokote? So, baka naman hindi ako pumapanig do sa teacher mo, hindi ko rin sinasabi na tama siya, pero Mm. baka naman may pinagdadaanan si ma'am. Mm. Pero ang totoo, balik tayo do sa grade mo. So, Oo. di unti-unti nang umaangat yung kanyang Yan. self-esteem. Yan, okey niyo. Nava-validate siya. Oo. Mga kapatid, kita niyo, yung paraan na ito pinapakita sa atin ni Ate Owen, napakahusay na pagpapalakas at pagpapatibay ng ating damdamin, pag-increase ng kumpiyansa sa sarili. Yan, naku, ang ganda niyan. Ang dami-dami pa nating matatalakay patungkol diyan, Ate Owen. Pero magbe-break muna tayo sandali at pagkalipas nito, babalik tayo sa mga questions. Mga kaagapay, diyan lang muna kayo, huwag kayong aalis. Dito pa rin tayo sa Heartline 702 DZAS dito sa AM Radio. At stay tuned pa rin, babalik kami after these few reminders and we'll be right back. Don't go away. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology.
Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina, Ayoko na po dito. Aalis na po ako. kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny. Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita. Ako naman ang mangingisda. Hahanapin kita. Kung mangingisda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka. Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita. Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin. Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin. Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo. Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo. Kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan. Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tunguhin. Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze. At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan. Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay. Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa. Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina. Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat. Kayo po ang may control sa buong mundo at ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinakatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasko na naman.
Ito ay panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Panahon ng nakasanayan nating masarap na salo-salo at kasiyahan. Bukod sa mga ito, ano ba ang tunay na diwa ng Pasko? Alalahanin mo. Ito ay araw para sa Kanya, hindi ito sa iyo lamang. Ang araw ng Kanyang kapanganakan na kung wala siya, ay wala ka. Siya ang nagpakita at nagpatunay na mahal ka niya. At anuman ang pagsubok na iyong kinakaharap, asahan mong siya ang nag-iisang Diyos na hindi ka tatalikuran. Ang pag-ibig ni Jesus ang pinakamagandang regalong alay niya sa iyo. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay. Thank you very much mga kaibigan natin na patuloy na naka-tune in. Kung ikaw ngayon ka pala nag-tune in, kanina pa kami dito at natutuwa kami, nag-join ka sa amin. Kaway-kaway dyan kay Glow MG, si Suzette Regalado, si Corzalinia Mercado, Boyet Castillo, Jelly Olivar, Ted Armamento, Antonio Magpantay, Zara Abenido, Leonila Veron, Lani Germar, Gertrude Slacson, Janet Sanico, Ami Bukat, Jay Mandap, Del Deaday, Philip Co, Aga Jules, Agnes Agustin, Helen Duran, Marieta Atienza, Mary Beth Itak, Bernabe Mauyaw, Jacqueline Santiago Saulon, Verna Flores, Marilu Lorenzo, Doloy Del Rosario, Noel Dacurawat, Edmond Garcia, Vicente Balasbas, and Cherry Cadelina, kasama si Rico Cardino, Rowena Castro, Maria Zenada Tan, Dusty Cruz, Edith Pagio, Osmond Sanchez, Nelda Caiton, Emily Sambong, Jerry Tansuico. Oy, favorite natin yan. Kasama lagi natin yan. Ano? At maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin dyan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ano? Sa Pilipinas, si Ate Marivic Loterio, Dr. Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon, at si Rolin, si Sheila, kanilang anak na si Lem Balinas. Hello, kamusta na, paring Rolin? O minsan mag-guest ka sa akin ha. Ate Hana Go, Ate Jen Go, Aniel Go, si Ate Gina, ang mga anak ni Gina Go. At si Dr. Marivic Pimentel sa Philippine National University, kasama ang kanilang mga teachers, si Nadine, si Jem, si Jella, si Juliana, si Mafi, and si Bea. Dr. Magdalena Katakutan, dito sa Learning Journey Child Growth Center Malabon, yung anyong very wonderful school, elementary school. Thank you very much. Ang dami mga taong nabe-bless sa inyong ginagawa at mga estudyanteng natutulungan nyo lagi. Ayan. Ang Caloocan Bible Church, Brother Roman, Kuya Ephraim, Brother Niels, thank you very much for being there. Kuya Eric Bolivar, kamusta ka na, Kuya Eric? And thank you very much. Merry Christmas sa inyo. No? By the way, ilang araw na lang magpapasko na, kaya Merry Christmas sa inyo din. Kay Sally Gado, kay Nanita Valdez, kay Romeo Tedicio, Nora Cancela, Dideth Rebato, Jerry Pelagio, Nena Gaspar, Annalisa Mendoza, Alfredo Bernal,
Rosemary Estolonio, Ellen Falla, Bonifacio Francisco, Lynn Retis, Abigail Pante, and Emma Aquino, tsaka ang number 6, 24, 25, 26. Sino kaya ikaw? Ayan. Pabati sa inyo. Ayan. May ipapahabol ka bang bate, Ate Owen? Wala na muna. Okay. Well, thank you very much sa inyo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga question. At eto, ang ating next listener, ito naman ang kwento niya. Sabi niya, masama po ba akong kaibigan kung na-drain na ako dealing with her? Uy, ba't ka naman na-drain? Siya po kasi ay dealing with post-traumas. Kaya minsan ay oversensitive siya. Ngayon po ay nasaktan niya rin ako. Ay oo ate, mga post-trauma, ma-explain natin sa ating mga nakikinig ngayon. Ano ba tong oversensitive na nangyayari sa isang post-traumatic experience? Isang individual na went through ng traumatic experience slash experiences. Syempre, usually yung term na ginagamit ng mga tao, nagkaroon ng trust issue. Oo. Di ba? Oo. Kasi usually, maraming beses, lalo na kung ang cause ng trauma ay ibang tao. Oo. Usually, yung taong yon pinagkakatiwalaan nila ng buhay nila, and then yun pa yung nag-cause ng trauma. So pagka ganun na nangyari, itong victim, ayaw na niya basta-basta magtatrust ng ibang tao. O kaya parang masyado siyang super sensitive, may masabi lang yung yung bago niyang kaibigan o kasama, madali siyang ma-reject, madali siyang masaktan. Parang biglang ang taas ng radar niya kapag, hey, may trust issue ako, di ba? Baka hindi ko naman mapagkatiwalaan to katulad nung dati. Ganun. Oo, baka pareho lang siya nung isang taong yung naranasan niya nga ganon. So ano yun, kaya malalim na naman yan na sugat na kailangan mag-undergo ng medyo lengthy counseling kasi process yan eh. Itutuwid ulit yung mga naging epekto ng trauma. Ngayon, para naman dun sa kaibigan, parang ang nakikita ko yung kaibigan, naiintindihan niya si friend. Ngayon, itong kaibigan na ito, parang wala kasi siyang skills para tulungan niya si friend. Hindi naman siya therapist. Kaya, kung meron man nasasabi o nagagawa si friend, tapos hindi niya alam kung paano magpuput ng boundaries, i-a-attack siya. Ngayon, ang sama-sama ng feeling niya. Nakaka-drain yun. Kaya yung iba ang ginagawa without the help of the counselor, sila na mismo nag-step back, nag-step away. Kaya lang dahil alam mo yung feeling ng kaibigan na pero kasi sugatan siya eh. Ba't ako lalayo? Parang na rin ako yung nanay niya na inabandon siya. May mga gano'n na laban-laban sa loob. Minsan sinasabi, may savior mentality ka kasi gusto mo lahat ng tao tutulungan mo. Lalo pa kung kunyari sabi, binigyan ako ni Lord ng ganitong puso, compassion. Kaya tutulungan ko. Sabi naman sa Bible, tutulungan. Oo, minsan clingy na parang mayroong entitlement na, uy, dapat bigyan mo ako ng mga kailangan ko. Dapat i-support mo ako. Dapat minsan na nagde-demand na mga ganun. Pero resulta ng trauma yun, no? Oo. Like yung kunyari, hating gabi, biglang tatawag. Oo nga. Tapos sasabihin, ganito, ganyan, gusto ko na talaga magpakamatay. And then, itong kaibigan, syempre makikipag-usap siya, kakausapin niya at best as she can. Wala naman siyang equipping. Naranasan ko yun nung dati pa, hindi pa ako counselor. No? Sabi ko pa, hindi, sige, you can call me anytime. Tinawagan ako 2:30 ng madaling araw. 3 oras kami. Parang, teka muna, may mali. And then, natutunan ko na we need to set boundaries. Hanggang saan lang ang kaya mong tulong na maibibigay at kung hindi mo na kaya, i-refer mo na. Meron din ako mga nakakounsel na ganyan. Oo. Seek professional help. Sa bagay, lahat tayo, bagamat tayo man ay biktima o hindi, hinihiling natin na bumalik sa normal ang ating pananaw. Kagaya ng oras, ng anong oras ang tama at anong oras ang hindi. Yan, kailangan din yun. Kasi pagtulong din yun, pagbalik sa normal,
ang pagkilala ng appointment at yung limitasyon ng ibang tao. Yes. Yun. So, naintindihan din natin limitasyon natin. Ako, mahaba-habang kwentuhan talaga yung yung trauma. Anong gagawin ngayon ng kaibigan? Yung kaibigan, siguro in a gentle way, pwede niya sabihin, alam mo, kunyari, kaibigan pupunta sa church, meron ho ba kayong kilala na nagka-counsel ng trauma? Kasi may kaibigan ako, gusto kong tulungan, kailang hindi ko na kaya. And that's being honest. Ngayon, pagka kunyari may refer, sasabihin ngayon ni kaibigan dun kay friend na, alam mo, kasi ganito, much as gusto kitang tulungan, baka kasi natatakot ako, baka nasasaktan kita, at ayoko naman mangyari na masaktan mo ako, pero ang totoo nasasaktan na siya. Parang in a gentle way lang kasi, para pwede niya sabihin na, kung gusto mo, meron kasi may nagsabi sa akin na meron grupo ng counselors, ganito, kunyari, i-refer. At meron akong mga na-handle na ganyan, na yung sa mga churches na may mga discipler, Yeah. tapos sila, di ba, may inaalagaan silang disciple, i-refer, tapos yun, mapupunta sa akin, ganyan. Kaya yung ibang mga friends, makinig-kinig na kayo sa pwedeng humingi ng tulong sa mga ganitong sitwasyon. Pero be careful about confidentiality. Kasi sa mga taong tinatanong mo, baka naman binubulgar mo na yung pinagdaanan ng friend. Maiinis sa'yo yung kaibigan mo kasi parang na-chismis mo siya. Secret yun eh. Oo, yun. Tsaka kailangan ng mahaba-habang pasensya dito dahil nakakasakit talaga ang mga taong may pain. Yun. Kaya may mga situation na, kunyari meron akong counseling na adolescent, yung teenager. Kunyari, let's say na rape o na violate, ganyan. Kakausapin ko siya, yes, and then i-request ko na yung magulang mag-seek din ng counsel. Kasi natatraumatize din yung magulang di ba? Lalo na kung ganyan major sexual assault, may trauma yung anak nila. Hindi rin alam ng magulang kung anong gagawin niya. Kaya ang sinasuggest ko, i-refer ko yung mga magulang sa kakilala kong counselor. O ito yung pinagdadaanan ni mami. Kasi nung nalaman niya na ganito nangyari sa anak niya, halos magpakamatay din si mami. O kaya yung hindi rin niya alam paano. Dahil ang daming aspect na po pwedeng mangyari. So yun, may nagka-counsel din dun sa ibang members ng family. Kung mas maganda sana, family counseling. Although si girl, kasama siya sa family counseling, pero meron din siya individual counseling para mailabas niya yung mga nararamdaman niya. Yeah, wow. Kaya sanga-sanga yan. Sabi mo nga yung malalim, malaliman. Kaya si friend, o kaya itong kaibigan na sinabi niya nasaktan din, wala siyang capabilities na matulungan niya tong si friend. Kailangan talaga i-refer niya. Kung nasasaktan ka, wag ikaw ang tumulong. Oo. Kaya ang kailangan dyan, yung mga tao medyo matibay-tibay. Oo, yung mga objective, yan, hindi sila masasaktan kasi nag-aral sila. And they can look at things differently. Kaya minsan mas madali kung hindi mo kakilala Kasi kapag hindi ka kakilala, medyo nababawasan yung mga behavior na emosyon, yung mga medyo mapanakit na pamamaraan. Kapag kakilala kasi, antimano, hinahanap eto pwede kong gawin kahit ano dito sa taong ito. Ganun. Kakilala naman na, di ba? Kahit ako walang iwanan. Walang iwanan kahit meron akong sumpong, may topak, may ganun. Everything. Pero pagka hindi nakakilala, naiisip niya, ay, kailangan ko rin kontrolin. Which is a good thing. Dahil kasi napapractice ang pag-control ng emosyon. Mas madaling makapag-isip ng kaparaanan. At saka tuturuan siya ng paraan kung paano siya magre-regulate, di ba? Yan. Oo, yun. So, consult talaga. Kasi kung yung sa kaibigan magrarant yung, kunyari, na trauma, baka sabihin ng kaibigan, ang problema sa'yo, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig. Di ba? Kasi wala naman siyang training Hindi marunong mag-process. Ewan ko ba kung paano, matindi-tinding mga bagay na aaralin ito. Pero, eto, pagpunta naman tayo sa wedding doon sa mga mag-asawa. Eto ang sabi ng ating next listener. Sabi niya, newlywed po ako. Nung dalago ako, lagi talaga akong committee sa mga activities sa church.
Ngayon po ay iba na ang setup ko since married na ako. Pero I have this hard feeling na kapag di na ako included sa organizing ng activities sa church, ay na-hurt po ako. Ako, also, even yung kapag di ako invited sa isang event, paano po mag-cope sa pagiging feeling excluded? Ayun. Nararamdaman niya na parang excluded siya, hindi na siya dama, hindi na siya parte, parang parang na-echapwera, gano'n. Dahil kasi may asawa. Ano ba 'yan? Ngayon, ang hindi ko alam dito sa letter writer na to, kung pinagbabawalan siya ni husband o kung sino man yung asawa. Kasi that's one issue. I don't know if we should go there. Ngayon, on the other hand, kung hindi naman siya pinagbabawalan, pero dahil nga may asawa na siya, huminto na siya ng mga activities sa church, baka kasi nabigla siya. Hindi naman kasi kailangan from 10 naging 0 activities. Unti-unti lang, magbabawas-bawas lang. Para, kunyari, let's say, total, during the week, busy si husband, busy rin siya sa trabaho. Weekends lang sila nagkikita. So, yung mga weekend activities ng church, yun ang alisin niya. Para he or she can spend time with her spouse. That's fair, di ba? Pero yung mga, siguro once, twice a week, wag naman yung gabi-gabi. Talagang magagalit naman si husband yan. Tapos depende rin, dito kasi sa sulat, wala naman sinabing may anak na. Pero yung dynamics ng, wala pa. Yung dynamics ng newlywed, syempre, getting to know each other time yan eh. Kung sabihin, kunyari ni wife, nagkakilala naman kami sa church. So, ba't niya ako pagbabawalan? Church lang naman ang pinupuntahan ko. Totoo yon. Pero kasi ito, intimate na to. And when I say intimate, hindi lang ito yung physical, kundi yung damdamin, pangarap, mga, di ba? Anything goes. Kasi dati hindi naman nanggagawa yun dahil di pa sila mag-asawa eh. But this is, especially the first couple of years, yan yung getting to know. So, magde-date pa rin sila ni husband. Hindi porket mag-asawa na hindi na magde-date. Tapos magbabiyahe-biyahe. Medyo uso na ngayon ng mga nagbabiyahe. Or they learn to do things different that they've never done before. Diba? Yung kunyari, kung nung dati, yung husband tamad-tamad, di si wife naman medyo athletic, gusto mag-pickleball. Pickleball kasi ako eh. So, di yayayain niya ngayon si husband, maglaro. And then they get to meet new friends. Diba? Sa labas ng church o sa loob ng church. Yan ang dahilan kung bakit tayo, we should spend time together. Sa Bible nga mga sundalo, bawal magpunta sa gera eh. Di ba? Pag first year, honeymoon kaya yan. Totoo yan. Ay, alam mo, naalala ko nung kinasal ako kay wifey. Hello, Honey Doris. Hello. Ayan. Talagang, nung kinakasalan ko siya, talagang inisip ko na, panigurado, maraming mababago sa buhay ko na ito. Di na mapagbarkada, di ko na makakasama yung mga friends ko na nag-games kami, mga ganyan. Mababawasan na yung time ko talaga sa church, mababawasan dahil kasi maasikasuhin namin yung tungkol sa bahay. Ipaprioritize na namin pamamalengke, pag-aayos-ayos sa bahay, pag-repair, ganyan. Pagka mayroong mga kailangan asikasuhin sa mag-anak namin, yan, kailangan ready. Lumaki mag-anak yung families di ba? Dati pinupunta mo lang birthday mga kaibigan mo, pero ngayon kailangan mo nang puntahan yung birthday ng in-laws mo, birthday ng mga Tapos kung may kailangang okasyon, kailangan kasama si wifey o kaya kailangan kasama ka, mga ganun. Hindi mo naman planong pumunta, pero dahil pampamilya nila, di dadamay ka pa. Ganun. Yun. Minsan gusto mo, minsan ayaw mo. Ganun. Nangyayari yun. Pero talagang hindi dapat maging balakid yung pagbabago. Kasi talagang mababago buhay mo pagka nag-asawa ka na. Di lalo pa kung nagkaanak ka na. Malaking pagbabago yan talaga. Tuloy-tuloy na yon, mag-aaral pa yan. May after-school activities pa yan. Ang dami. Tapos PTA, tapos matatawag sa guidance. Iba na totoo na nababago ang priority pagka ikaw ay ikinasal na. Although tama ka rin Ate Owen, dahan-dahan yun, unti-unti yun. Pero wag magugulat. Kasi talagang ganun. Magkakaroon ka ng concentration sa iyong family.
Pero siguro matanong ko lang, Ate Owen, siyempre, kahit na may pamilya ka na at may asawa ka na, meron ka pa rin mga personal mong ambisyon. Halimbawa, gusto mo mag-head ng committee o kaya gusto mong maging for the whole year, matulungan yung ganitong administration o ganitong departamento ng inyong church, ganyan. Meron kang talent for that. Gusto mo makita yung fulfillment mo by being part of that ministry, and then minsan magka-clash. Nag-aaway yung ministry with your personal ambition or your personal ambition with your family. Ganun. So, what's a very good thing to do kung ganun? Yung word na sinabi mo kanina, yung balance, Balance. napakahalaga yun. Siguro dahil newlyweds, pag-uusapan talaga nila, they have to learn how to compromise. Kung yung dati, let's say, sabihin natin, 2 weeknights nasa church si wifey, usually ang Wednesday and Friday, okay ba yung kay husband? Kung hindi okay kay husband, baka pa pwede Wednesday lang para Friday, magdi-date tayo. Or how often ba yung date or how often ba yung commitment mo sa church? Diba? Kasi pa pwede rin naman siya maging leader sa church. Yeah. Pero kailangan may compromise, may agreement. And then likewise, ganun din si husband. Ang tingin ko, hindi naman siguro siya papakasalan ng husband niya kung halimbawa may leadership traits na siya, and then pag nag-asawa, tanggal na lahat ng leadership position. I'm sure na-attract din si husband, di ba, na itong girlfriend ko active sa church, ako din magiging active din. It may be different, it may be together. Kagaya nung husband ko, when we met sa church, ang una naming ministry together, yung young professionals. Tapos, nung nag-asawa na kami, I decided to stay home kasi 4 na sunod-sunod yung anak namin. Pero hindi niya ako pinigilan mag-ministry. Yung dating meron akong 3 Bible study nung dalaga ako, naging 1 na lang. I had to make a choice. Kasi sabi niya, kasi kung pupunta ka sa mga bahay ng members mo, baka mag-uwi ka ng germs. Malilit ang mga anak natin. So may mga ganon. Tapos nung habang lumalaki yung mga bata, di stay at home mom. May time na ako na rin mismo saka na muna yung bawasan ko na talaga yung mga ministry ko until such time na pwede ko nang iwan yung mga bata. Kasi gusto ko hands-on eh. Pero ang sabi ko, pero ikaw, ilalabas mo ko. Ako ministry mo. I-date mo ako kahit lang dyan lang sa labas. Kasi nakukulta na yung utak ko maghapon magdamag ko sa mga bata. So may ganon din. So lahat naman yun nag-a-adjust. It's not going to be forever. Yes. Tapos nabanggit mo kanina yung PTA. So sino ba mag-a-attend sa PTA? Yung tatay ba o yung nanay lang? Baka hindi nakilala yung tatay. Di ba? So dapat joint. Oo. Ay. May mga ganon. Gusto ko lang sabihin siguro kay listener, huwag ka mag-alala, mag-i-evolve naman yan. Yan. Oo. Ang mahalaga this time, yung mag-usap kayo and you agree. You agree to a compromise kung ano yung doable. And then, kung hindi na doable, you have to talk again. Hindi porket nag-agree na kayo ngayon, dapat magla-last yan ng 5 years. Hindi ganun kasi katagal. Diba? Nag-i-evolve talaga. As the need arises pagkakailangan, minsan, mag-a-adjust tayo in favor of or in disfavor of. Like, naalala ko nung time, nagtatrabaho ako. Pero nagkasakit si wifey. Aba, talagang dapat, emergency leave. Talagang, importante. Tapos minsan, may time na nakabook na kami ng flight papuntang abroad. Ganun. Pero hindi kaya ni wifey. Naku, sayang yung ticket, mga ganun. Pero ipunan mo yun talaga. May mga bagay na ganun na sasabihin mong iba na yung mas nauna. Pero hindi naman ibig sabihin, pinabayaan ko na yung ambisyon ko. Kaya ito, nag-aaral pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman ako pinigilan mag-aral. Praise God. And very supportive naman si wifey. You know, there are dumarating so many things. Oo, dumarating kung ano yung kailangan. At ang talino ng Diyos dahil ganun siya magbigay ng oportunidad. Pwede kahit ano. Nasa pag-uusap nyo, nasa magandang pag-uusap nyo palagi. Hindi kayo magdidikta ng isang salita ngayon hanggang the rest of your life na hindi.
May iba-ibang Mm-mm. circumstances na dumarating sa buhay. Kaya ang sarap ng samahan. Actually, alam mo, Pilo, mas nakakatakot nga yung masyado stagnant Mm-mm. yung mga patakaran sa bahay. Ayan. Doon Oo. pumapasok yung boredom and then natitempt ng kung ano ng mga nangyayari sa mga relationship, di ba? Yung parang, porket stay-at-home mom housewife si wifey, doon lang siya. Oo. Wala siyang ambisyon. Manonood lang yan ng puro K-drama, puro ganito, ganyan. O chismis sa kapitbahay. Kasi wala siyang ambisyon. Ngayon, kailangan, kahit na kunyari, pansamantala, nasa bahay siya. Kasi may mga times na in between jobs, wala talagang manatap na trabaho, nandoon siya. Gawa siya ng paraan. Parang naalala mo nung biglang nag-lockdown, Mm-mm. maraming nawalan ng trabaho, maraming nahirapan magtrabaho sa bahay. Pero di ba nagkaroon ng mga neighborhood karinderya o Oo. order ka ng food o yung mga mahilig magluto, kumikita. Oo. Kasi ginagamit nila yung talentong meron sila. Mm. So, hindi porket, nandito na ako, wala na akong gagawin. Mm. And then, di nila ako iniimbitahan. Siguro, ganito, ganyan-ganyan. Bakit di nila ako? Yun, siguro pwede natin isingit doon yung self-esteem din. Oo, Porket ayan. ba hindi ka naimbitahan, wala ka ng kwentang tao. O di kung ako kasi pagka ganun di naimbitahan, di mabuti, marami akong magagawa sa bahay. Di ba? You can start to do other Oo. things. Kaya rin nga ngayon, ilang taon na ako, mag-aaral pa rin ako. mga later ganun, pagka kunwari, nung una, hindi ka na-imbitahan, hindi ko na-imbita. Tapos, later, pagka nasanay ka na, ay, buti naman, hindi ako na-imbita. Less gastos. Tipid. Nalala ko yung mga Christmas party na inatin ako noon. Ang Ay, dami-dami. nako. Ay, nako, napagod na ako. Sabi ko, Oo. okay na yung 2 Christmas party, pwede na yun. Oo. Tsaka yung pinag-uusapan ng exchange gift, hindi yung lahat riregaluhan mo. Sakit sa Oo. ulo nun. Oo. Gastos. Nawala na yung 13th month pay mo. Ubos na. Ubos. Ay, nako. Okay. Ayan, speaking of mga buhay na mag-asawa at mga kaperahan. Ito naman ating listener, sabi niya, ako po ay OFW and planning na to early retire. Ayan. Pero nang sabihin ko sa wife ko, ang plan ko ay medyo hindi siya support. Ay, ayaw niya mag-retire siya? Yun ba yun? Medyo maluho po ang asawa ko. Ang anak ko kaya worried sila sa magiging financial status namin. Medyo na-hurt po ako kasi mas concern nila yon. Ngayon po, nahihirapan ako mag-decide. Please help us. Oh, wow. Sakit nga naman yun. Oo. Whether babae o lalaki itong writer natin. Oo. Ang sakit pakinggan na ang tingin mo sa iyong asawa ay maluho. Pero paano nga kung totoo nga? Hindi ko naman, kung totoo nga maluho, parang naisip ko, baka naman aware siya na maluho siya at dapat niya may pagbabago. Ano kaya? Hindi natin alam yung mga details, Pero it happens to a lot of OFW workers. Oo. Yan. Parang Ano hindi nga pwede yung tumigil. OFW? Oo, anong ibig sabihin ng overseas Filipino workers. Filipino workers? So, marami tayong naririnig na mga kwento na kayod ng kayod dun sa ibang bansa para magpadala ng pera, para maging maayos. Guminhawa ang buhay. Kaya lang, yung mga nagtatrabaho, yung mga naman nandito sa bayan, sa Pilipinas, dahil dating yung pera at malalaki ang halaga ng pera na napapadala. Siguro kung hindi man natin gagamitin yung salitang maluho, medyo hindi nagtitipid. Feeling na malayo pa naman bago mag-retire si husband o si wife. So siguro isa yun, kung halimbawa naiisip na niya na, I will assume na babae itong nagtatrabaho. Mukha. Siguro kailangan upuan. Whether maluho talaga yung asawa at anak o hindi. Kasi ito yung nangyayari. Kailangan din, kung magre-retire, magpaplano kung paano gagastusin yung retirement money at yung savings. Kasi kahit naman kunyari parehong nagtatrabaho dito sa Pilipinas, pagka nag-retire, di ba ang iniisip na, milyones ang tatanggapin ni kumare. Hindi tatagalin ng 5 taon ubos yung milyones kasi walang plano. Oo. Ano ba yung i-invest? Lahat ng pera. How much yung i-invest?
May kilala akong ganyan eh. Ipa ako counselor, hindi pa ako counselor noon. Yung nag-retire siya, early retirement, kasi pwede siyang kumita ng 3.5 million. Mm. Noong panahon noon, ang laki-laking halaga na noon. Nagulat na lang ako nung kita kami several years later. Kinakamusta ko. Sabi niya wala na siyang pera. Tapos hindi na raw siya kinakausap ng mga kaibigan at mga kamag-anak niya. Kasi naglapitan para humingi ng pera, uutang, ganito. And then hindi naman nabayaran. And then dahil maano yung puso niya na gusto niyang tumulong at wala naman din kakayanan yung tinutulungan niya, naubos yung pera niya. Kasi kunyari nagka-counsel ako ng mga kunyari retirees, maski yung mga nagpapautang. Sabi ko, wag niyong wawala yung listahan ng utang ninyo. May sistema rin paano maningil. Kasi takbuhan ka di ba? May isa tayo, okay lang ka magbabayad, isusulat mo yun. Tapos pag dumating yung araw na yung balikan mo siya. May mga ganon. Alam mo, madalas nangyayari doon sa counseling ko naman, madalas ang nangyayari, ang katayuan kasi ng karamihan ay nakakapit sa pera, sa ano yung pwede. Ang kapangyarihan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang pera o kaya ang kanyang kakayahan ay nasa pera lang lahat. Pero pwede naman tumaguyod yung sarili mo kahit wala kang pera. Dahil kapag nawalan ka na ng pera, at ito marami mga counselor ako na nakausap, mga nawalan ng pera, mga naubusan na ng resources, pero kailangan lang tumayo sa sarili nilang paa gamit kung anong kakayahan nila. Na doon nila nakikita, doon pala ang tunay na kayamanan. Kasi kapag may kakayahan kang magtaguyod ng sarili mo, hindi problema kung paano kumita. Ang pinakamagagawa mo lang, paano mo gagastusin yung kinikita mo. Dahil kasi palago ka ng palago, meron kang sariling pinanggagalingan ng kakayahan. Merong makinarya para magkaroon ng kita. Hindi yung parang tumatanggap ka lang. Ganun. So, kaya marami doon sa mga ini-educate namin, kahit may trabaho, matuto silang magkaroon ng side hustle o kaya sariling, para ma-practice nila yung kanilang kakayahan. Pero itong ating listener, tingin ko, kung tungkol sa luho naman talaga, nakakapit talaga tayo sa pera at yung inaasahan talaga. I think it's a value problem. What do you think? Parang pagpapahalaga ay hindi yung pagtitipid, hindi yung concern dun sa tao Ang naisip is yung saan gagaling yung panggastos. Gastos ang naging primary concern. Kawawa naman yung At tao. saka, siguro yung yung contentment. Kasi nowadays, hindi natin maiiwasan. Halos lahat ng tao may cellphone. Ako, lalo na nung dahil dyan sa mga online classes, di ba? So may okay naman magkaroon ng cellphone, pero kailangan ba iPhone? Kailangan ba latest? Kailangan ba 17,000 worth? Oo. Kasi meron akong cellphone, Android, it works. Nakaka-Google ako, nakaka-communicate ako. At siguro, ayoko naman siya mawala, pero pagka nawala, hindi kasing mahal ng mga iPhone na may mga phones na mga mahigit 50,000. Kailangan ba ganon? Oo. Tapos sabi nung iba, kasi iPhone yung cellphone niya, dapat yung laptop niya, Mac din. Kailangan ba yon? Kasi magulang mo nagtatrabaho, nagtitipid, halos hindi kumakain para malaki yung halagang mapapauwi. So kailangan din, kung nagkulang man na turuan yung mga nandito sa Pilipinas na be content. Be content with what you have. And yung mga wants and needs mo, medyo i-qualify mo, kailangan ba talaga to o hindi. Yeah. Kasi we will never run of anything that we want. Alam naman natin yan, huwag na tayo lumayo. Yung mga dalawa dapat ang kotse, isang black, isang white. May libreng payo. Diba? Ano ba? Kailangan ba talaga yon? At kailangan yung imported. Umaandar naman din yung mga dito. Mga sasakyan. Speaking of that, bumaba ang remittances ng OFW dito sa Pilipinas. Hindi ko lang kung ano yung dahilan, pero sabi nila baka dahil nga doon sa reputasyon ng Pilipinas ngayon, medyo bumaba ang pagbibigay ng mga dollar. So hindi makaangat ang ating peso. Usually, pagka ganitong panahon magpapasko, tumataas ang peso.
Pero babang-baba ang peso nga, nasa 58 pesos per dollar. Ano. Pero you know what? Siguro sa ganitong mga bagay, naapektuhan talaga ang pera, sana wag tayong kumapit sa pera. At sana matutunan ng ating listener na maituro yun na hindi pera ang magiging resolusyon sa kanyang retirement. Dahil pagdating ng retire, ako, pakiramdam ko, pagka nag-retire ako, hindi na tungkol sa kikitain ko, kundi ano pa yung magagawa ko after retirement. Oo, totoo. Ayoko nga mag-retire na parang wala na akong ginagawa. Ganun. Oo, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nakaupo lang. Oo, yeah. So, siguro pag Kahit nga kunyari iniisip ko, kunyari let's say nagkasakit ako, meron pa rin ako magagawa eh. oo, ay, Diba? Oo, meron at meron. gusto kong sumulat ng libro, gusto kong magawa ng research. Mm-mm. Marami pa. Pero kulang na tayo sa time, ate. Ang Ay, ganun ba? Ang bilis naman ng oras. Wala kang slow down. Oo, ang bitin Pero I'd like to ask you to please make short prayer for these people na nakatinig sa atin. At nawa maparating sa kanila ang diwa ng Panginoon ngayong Pasko. Sige, ate. Go ahead. Panginoon, alam mo ang mga daing ng iyong mga anak, ang mga listeners namin, Lord, na sa inyo lang umaasa ng tulong at ginhawa sa kanilang buhay. Panginoon, iba-iba po ang kanilang mga pinagdadaanan. Malamang iba-iba rin ang naririnig nilang mga advice sa mga taong nilalapitan nila. Pero ako, Lord, naniniwala ako na only through your Holy Spirit can we receive wisdom from you. Lord, sa mga alanganing pagkakataon na hindi na nila alam kung anong gagawin nila, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Bulungan niyo po sila. Bulungan ninyo para magliwanag po ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay. Na lalong-lalo na yung mga mahalagang bagay. Kasi baka naiiba ang binibigyan nila ng kahalagahan sa mga pinagdadaanan nila. Lord, ang pinaka-importante yung values na para sa iyo ay dapat matuwid at mabigyan ng kahalagahan. Lord, itong mga aming listeners, ilan lang ang nasagot namin sa kanilang mga pinagdadaanan. Pero Lord, kahit saan sila nandoon, kahit anong oras ng araw, kahit saan sila, sino man ang kausap nila, you can always be there, guiding them, protecting them, giving them favor, whispering words of wisdom and knowledge para po, Lord, maituwid nila ang landas na kanilang dadaanan. Ganon din po, Lord, yung mga mahal nila sa buhay. Kung nagiging problematic po ang mga relationship nila sa kanilang kapamilya, sa mga kaibigan nila, Lord, kayo na po ang manalig sa kanila. Panginoon, salamat sa Heartline. Salamat kay Kuya Pilo. Salamat po sa pagkakataon na to na kahit paano, Lord, on the air, nakakarinig ang mga tao ng hindi lang po solusyon, kundi kaalaman kung paano sila lalapit sa inyo. Yes. Panginoon, maraming tao ang naliligaw sa landas, pero Lord, kung may narinig po sila kahit nakatiting na pagmamahal, tungkol sa pagmamahal mo sa kanila, naway mapalapit sila sa inyo at matuto silang kumapit, umangkla, na kahit anuman ang pinagdadaanan nila, alam nila na hindi mo sila bibitawan. May you be glorified, Lord. May you be praised for your love, for your goodness, and for your mercy in our lives. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Wow. Thank you very much, Ate Owen. Now, I'm so happy. Bitin ako. Ulitin natin. At malamang sa next year. At meron tayong meeting. I love the discussion. Thank you very much. Ed, paano ka pala makakontak kung sakaling ikaw ay gustong makausap ng ating mga listeners? They can contact me through my cell phone, 0917-800-6399. Pwede mo akong i-Viber or sa FB Messenger. Yeah. Baka lang magulat kayo, mag-friend request kayo, hindi ko po yung tinatanggap. Pero mag-request ko kayo ng messages. Messenger request ba tawag dyan? Yun, pwede ko pang sabihin. For appointment. Pero magsabi kayo kasi yung iba, mag-message
request, sabihin, hi po. Pagka ganon, hindi ko rin sinasagot. Magsabi kayo, ba't kayo nag-hi? Kasi marami rin naman mga taong kailangan makausap. So, Maraming dumarating. Yeah. save time din. Thank you, Ate Owen. I'm so happy to have you right here. At gusto ko rin pasalamatan yung mga nagtumulong sa atin sa broadcast. Ang mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter site, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Ang RTV team na sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica and Jabez Mancio, tsaka si engineer on duty si Angelo Menor at GV Taba, pati si PA Kayla Escalante. Nako, maraming salamat Ate Owen, God bless you. At mga kaagapay natin, magandang araw sa inyo. Tayo'y patuloy magkita ulit sa Heartline Friday Night Edition next week. Tuloy-tuloy tayo from Monday to Friday at 9:30 up to 11 p.m. ng bawat araw. Thank you very much mga kaagapay. See you again and have a wonderful blessed day. Tayo miyembro na kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. God bless! God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.